Sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga tanawin na sa unang tingin ay parang imposible, na para bang nilikha gamit ang digital effects. Ngunit ang mga ito ay hindi gawa ng tao, kundi resulta ng napakahabang proseso ng kalikasan na umaabot ng milyon-milyong taon. Sa videong ito, tuklasin natin ang ilang nakakamanghang lugar sa mundo na sa unang tingin ay parang katang-isip, ngunit sa realidad ay patunay sa kakaibang ganda at kapangyarihan ng ating planeta. Matatagpuan sa lungsod ng Hsinchu sa Hunan Province, China. Ang Gaoyu Ridge ay bahagi ng tinatawag na Dansha Landform, isang uri ng geological formation na kilala sa pulang batong may kakaibang hugis at matatarik na struktura. Ang ganitong uri ng tanawin ay resulta ng napakahabang interaksyon ng lupa at klima sa loob ng milyon-milyong taon. Ang nakakamangha sa lugar na ito ay ang mga makikitid at matutulis na ridge na tila hinulma ng napakapinong paraan ng kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang pulang sandstone ay unti-unting kinain ng erosion dulot ng ulan, hangin at pagbabago ng temperatura hanggang sa mabuo ang mga manipis na gulod na parang mga natural na kutsilyo na nakahimlay sa kabundukan. Sa ilang bahagi, ang mga daanan ay halos ilang metro lamang ang lapad na may matatarik at malalalim na bangin sa magkabilang gilid. Dahil dito, ang paglalakad sa lugar ay hindi lamang simpleng hiking, kundi isang karanasang nangangailangan ng balanse, concentration at pag-iingat. Ang kakaibang kombinasyon ng panganib at ganda ang siyang nagbigay dito ng atensyon sa social media at sa mga mahilig sa adventure. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nilalagyan ng ilang safety features ang ilang bahagi upang protektahan ang mga bisita. Gayunpaman, nananatili ang likas nitong panganib lalo na sa mga parte na hindi pa ganap na na-develop. Matatagpuan din sa Hunan Province, China ang Xiangjiajie National Forest Park. Isa ito sa mga pinaka-unique na natural landscape sa buong mundo. Kilala ito sa libu-libong haliging bato o sandstone pillars na tumataas mula sa lupa, na ang ilan ay umaabot ng daan-daang metro ang taas. Sa unang tingin, para itong isang lungsod ng mga batong tore na hiwalay sa normal na anyo ng kabundukan. Ang mga formation na ito ay nabuo sa loob ng milyon-milyong taon sa pamamagitan ng kombinasyon ng erosion mula sa ulan, hangin at unti-unting pagguho ng lupa. Sa paglipas ng panahon, ang mas malambot na bahagi ng sandstone ay nawala, habang ang mas matitibay na bahagi ay naiwan na nakatayo bilang matataas at manipis na haligi. Ang resulta ay isang kakaibang tanawin na tila hindi dapat umiiral sa natural na mundo. Dahil sa kakaibang itsura nito, naging inspirasyon ang lugar para sa pelikulang Avatar, partikular sa konsepto ng mga floating mountains. Dahil dito, mas lalo pang sumikat ang park sa buong mundo at naging isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista at photographer. Sa kasalukuyan, isa ito sa pinakasikat at pinakabinibisitang natural park sa China na patuloy na pinoprotektahan bilang bahagi ng UNESCO World Heritage Site. Sa timog kanlurang bahagi ng Bolivia, matatagpuan ang Salar de Uyuni, ang pinakamalaking salt flat sa buong mundo. May lawak itong mahigit 10,000 square kilometers at nabuo mula sa isang sinaunang prehistoric lake na tuluyang natuyo libu-libong taon na ang nakalipas na iniwan ang makapal na deposito ng asin sa ibabaw ng lupa. Sa normal na kalagayan, ang lugar ay tila walang katapusang puting disyerto na gawa sa asin na umaabot hanggang sa abot tanaw na parang walang hanggan ng sakop. Ngunit sa panahon ng tag-ulan, kapag ang manipis na layer ng tubig ay kumalat sa ibabaw, nagbabago ang anyo nito ng tuluyan. Ang patag na lupa ay nagiging isang perpektong natural mirror na sumasalamin sa kalangitan, ulap at liwanag, kaya't nagmumukhang nawawala ang hangganan sa pagitan ng lupa at langit. Dahil sa optical illusion na ito, maraming bisita ang nakakaranas ng pakiramdam na parang lumulutang sila sa ulap o nasa ibang dimension. Bukod sa kakaibang tanawin, mahalaga rin ang Salar de Uyuni sa ekonomiya ng Bolivia dahil ito ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng lithium sa mundo, isang mahalagang mineral na ginagamit sa mga baterya ng modernong teknolohiya tulad ng smartphones at electric vehicles. Sa gitna ng malawak at tuyong disyerto ng Karakum sa Turkmenistan, matatagpuan ang isa sa pinaka-unique na tanawin sa mundo, ang tinatawag na Door to Hell. Isa itong malawak na gas crater na patuloy na nag-aapoy sa loob na makikita mula sa malayo lalo na sa gabi dahil sa maliwanag nitong orange-red na liwanag na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang pinagmula nito ay noong 1971 nang mag-drill ang mga Soviet engineers sa lugar para maghanap ng natural gas. Ngunit habang ginagawang operasyon, biglang gumuho ang lupa at bumuo ng malaking crater na naglalabas ng methane gas. Dahil sa pangambang kumalat ang toxic gas sa paligid, minabuti nilang sindihan ito sa pag-asang mabilis itong mauubos at mamamatay sa loob ng ilang araw o linggo. Ngunit ang inaasahang pansamantalang apoy ay naging isang tuloy-tuloy na phenomenon. Sa halip na mawala, patuloy na sumisingaw ang natural gas mula sa ilalim ng lupa, kaya't nananatili itong nagliliyab sa loob ng mahigit 5 dekada.
Dahil dito, naging isa ito sa pinakasikat at pinakamisteryosong geological site sa mundo at madalas natampok sa mga dokumentaryo at travel videos bilang simbolo ng hindi inaasahang resulta ng interbensyon ng tao sa kalikasan. Matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Turkey ang Pamukkale ay isa sa pinakanatatanging natural formation sa mundo. Ang pangalan nito ay nangangahulugang Cotton Castle na tumutukoy sa malakoton o puting anyo ng mga terraces na bumababa na parang hagdan sa gilid ng burol. Ang mga puting formation na ito ay gawa sa calcium carbonate deposit na naiipon sa loob ng libu-libong taon. Ang mainit na tubig mula sa mga geothermal springs ay umaagos mula sa ilalim ng lupa at nagdadala ng mineral. Kapag umaapaw ang tubig sa ibabaw, unti-unti itong natutuyo at iniiwan ang manipis na layer ng mineral na sa paglipas ng panahon ay bumubuo ng mga natural na pool at terraces. Sa unang tingin, para itong nagyelong talon o frozen waterfall na hindi gumagalaw dahil sa sobrang puti at makinis nitong anyo. Ngunit sa kabila ng malamig na itsura, ang tubig dito ay mainit at may natural na mineral content na matagal nang pinaniniwalaang may therapeutic o pampagaling na epekto. Dahil dito, matagal na rin itong naging destinasyon ng mga taong naghahanap ng relaxation at natural spa experience mula pa noong sinaunang panahon. Sa hilagang bahagi ng Tanzania, malapit sa border ng Kenya, matatagpuan ang Lake Natron, isang lawa na itinuturing na isa sa pinaka-alkaline at pinakamatinding natural environment sa mundo. Ang tubig nito ay may napakataas na pH level dahil sa concentration ng sodium carbonate at iba pang mineral na nagmumula sa nakapalibot na volcanic region. Dahil sa ganitong chemical na komposisyon, ang lawa ay hindi kayang maging tirahan ng karamihan sa mga hayop. Sa halip na maging ligtas na ecosystem, ito ay nagiging extreme environment kung saan ang mga hayop na namamatay at nahuhulog sa tubig ay maaring mapreserba ng chemical, kaya't minsan ay nagmumukha silang tila naging bato o estatwa. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon, isa itong mahalagang tirahan para sa milyon-milyong lesser flamingos. Ang mga ibong ito ay umangkop sa matinding kapaligiran ng lawa at dito rin sila nangingitlog at nagpaparami dahil sa kakaunting predators na kayang mabuhay sa lugar. Dahil sa kakaibang kulay ng tubig at nakakamanghang epekto sa mga labi ng hayop, ang Lake Natron ay isa sa mga pinakamisteryoso at unique na tanawin sa Africa, isang lugar kung saan ang buhay at matinding kondisyon ng kalikasan ay sabay na umiiral. Matatagpuan sa border ng Venezuela, Brazil at Guyana, ang Mount Roraima ay isa sa pinakakakaibang geological formation sa mundo. Ito ay isang uri ng bundok na may patag na tuktok at halos tuwid na bangin sa lahat ng gilid na para bang isang higanteng natural na plataporma na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Tinatayang nasa humigit kumulang 2 bilyong taon na ang edad ng mga batong bumubuo rito na ginagawa itong isa sa pinakamatandang exposed rock formation sa planeta. Ang mga batong ito ay bahagi ng Guiana Shelf, isang napakatandang geological region na nabuo noong Precambrian era. Dahil sa milyon-milyong taon na pagkahiwalay mula sa paligid nito, ang summit ng Mount Roraima ay naging parang island in the sky. Maraming species ng halaman at hayop dito ang hindi matatagpuan saan man sa mundo, kabilang ang mga carnivorous plant at mga organismong umaangkop sa kakaibang kondisyon ng lugar. Sa taas na humigit kumulang 2,800 meters, madalas itong nababalot ng ulap na lalo pang nagpapamisteryo sa itsura nito. Ang flat summit nito ay may mga bato, maliliit na lawa at kakaibang landscape na tila ibang planeta ang dating. Dahil dito, matagal na itong tinatawag na Lost World at naging inspirasyon pa sa mga kwento at pelikula tungkol sa mga nakatagong mundo. Sa kabuuan, ang Mount Roraima ay hindi lamang isang bundok. Ito ay isang buhay na laboratorio ng ebolusyon at geology kung saan ang oras mismo ang tila huminto upang ipakita ang sinaunang anyo ng ating planeta. Sa desyertong rehiyon ng Arizona, USA, matatagpuan ang Antelope Canyon, isang makitid na slot canyon na hinubog ng libu-libong taon ng natural na puwersa ng kalikasan. Ang pangunahing lumikha nito ay ang biglaang flash flood na dumadaloy sa desyerto, kasabay ng tuloy-tuloy na erosion mula sa hangin at buhangin na unti-unting umukit sa malambot na sandstone. Ang resulta ay isang napakakipot ngunit napakalalim na kanyon na may makinis at kurbadong pader na parang inukit ng eksakto para sa isang artistic design. Sa loob nito, ang mga sinag ng araw na pumapasok mula sa makikitid na siwang sa itaas ay tumatama sa mga pader at sumasayaw sa iba't ibang kulay ng orange, pula at lila. Dahil sa refleksyon ng liwanag sa sandstone, nagmumukhang gumagalaw at humihinga ang mga pader ng bato. Dahil sa kakaibang interplay ng liwanag at hugis, ang Antelope Canyon ay itinuturing na isa sa pinaka-photograph na canyon sa mundo. Araw-araw dinarayo ito ng mga photographer at turista mula sa iba't ibang bansa upang masaksihan ang natural na light beams na sandaling lumilitaw kapag tama ang anggulo ng araw.
Matatagpuan sa Arabian Sea, ang Socotra Island ay isang liblib na isla na bahagi ng Yemen at itinuturing na isa sa pinakahiwalay at kakaibang ecosystem sa buong mundo. Dahil sa matagal nitong paghiwalay mula sa mainland Africa at Arabian Peninsula, nabuo rito ang isang natatanging biodiversity na halos parang galing sa ibang planeta. Tinatayang humigit kumulang 1/3 ng mga halaman na tumutubo sa Socotra ay endemic, ibig sabihin dito lamang sa lugar na ito matatagpuan. Ang ganitong antas ng uniqueness ay bihira sa buong planeta, kaya madalas itong tinatawag na Galapagos of the Indian Ocean. Ang klima rito ay tuyo at mabato, kaya ang mga halaman ay nag-evolve upang makasurvive sa matinding init at limitadong tubig. Ang isa sa pinaka-iconic na simbolo ng isla ay ang Dragon Blood Tree. Ito ay isang punong may kakaibang hugis na parang payong o inverted umbrella na nagsisilbing natural na panangga laban sa init ng araw. Kapag nasugatan ng puno, naglalabas ito ng pulang dagta na tinatawag na dragon's blood na matagal nang ginagamit sa traditional na medisina, pintura at iba pang aplikasyon. Sa kabuuan, ang Socotra Island ay isang buhay na halimbawa kung paano ang matagal na paghihiwalay ng isang lugar ay maaring magbunga ng mga anyong buhay na halos hindi nakapani-paniwala ngunit ganap na totoo at natatangi sa ating mundo. Sa lungsod ng Guilin sa Guangxi Province, China, matatagpuan ang Reed Flute Cave, isang napakalawak at napakatandang limestone cave system na tinatayang mahigit 180 milyong taon na ang edad. Nabuo ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagguho ng tubig ulan na dahan-dahang tumagos sa limestone rock na nagdulot ng paglikha ng mga malalalim na yungib at masalimuot na internal chambers sa loob ng napakahabang panahon. Sa loob ng kuweba, makikita ang napakaraming stalactites na nakasabit mula sa kisame at stalagmites na tumutubo mula sa sahig. Ang mga formation na ito ay dahan-dahang nabuo sa pamamagitan ng pagpatak ng tubig na may dalang calcium carbonate na sa bawat patak ay nag-iiwan ng manipis na deposito hanggang sa unti-unting humubog sa mga kakaibang anyo mula sa mukhang haligi, hayop at iba pang abstract na hugis. Ang mas nagpapatingkad sa karanasan dito ay ang artipisyal na ilaw na inilagay sa loob ng cave. Ang makukulay na ilaw ay tumatama sa natural na bato at lumilikha ng nakakamanghang kombinasyon ng kulay at anino na nagbibigay ng pakiramdam na parang nasa ibang mundo o loob ng isang natural na palasyo. Dahil dito, ang Reed Float Cave ay naging isa sa mga pinakasikat na show cave sa China at patuloy na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Sa North Island ng New Zealand, matatagpuan ang Waitomo Glowworm Waves, isang sistema ng limestone cave na kilala sa kakaibang natural na ilaw na nagmumula sa loob mismo ng kadiliman. Nabuo ang kuweba sa loob ng milyon-milyong taon sa pamamagitan ng pag-agos ng tubig ulan na unti-unting tumagos sa limestone, lumilikha ng malalalim na tunnel at chamber sa ilalim ng lupa. Ang pinaka-nakakamangha sa lugar na ito ay ang presensya ng libu-libong glowworms, partikular ang species ng Arachnocampa luminosa. Sa loob ng kanilang buhay sa kuweba, naglalabas sila ng bioluminescent light mula sa kanilang katawan upang makaakit ng maliliit na insekto na kanilang pagkain. Dahil sa libu-libong glowworms na sabay-sabay na nagliliwanag sa kisame ng kuweba, nagkakaroon ng epekto na parang isang malawak na kalangitan na puno ng mga bituin. Sa katahimikan at dilim ng loob, ang tanawin ay nagmumukhang nasa kalawakan dahil dito ang Waitomo Caves ay isa sa pinakasikat na natural attraction sa New Zealand na nagbibigay sa mga bisita ng kakaibang karanasang pinagsama ang agham, kalikasan at halos mistikal na kagandahan. Sa lalawigan ng Quang Ben sa gitnang Vietnam, matatagpuan ang Hang Son Doong, ang kasalukuyang kinikilalang pinakamalaking cave system sa buong mundo. Ang laki nito ay hindi lamang basta malawak na yungib, kundi isang napakalaking underground world na kayang maglaman ng entire city block sa loob. Ang kuweba ay nabuo sa loob ng humigit kumulang 2 hanggang 5 milyong taon dahil sa pagguho ng limestone rock ng underground river. Sa paglipas ng panahon, ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig ang unti-unting nagpalawak sa mga natural na bitak hanggang sa mabuo ang napakalaking chamber na may taas na umaabot sa higit 200 meters at lapad na umaabot sa daan-daang metro sa ilang bahagi. Ang pinakakapansin-pansin sa Hang Son Doong ay ang pagkakaroon nito ng sariling micro-ecosystem. Sa loob ng bahagi ng kuweba kung saan may butas sa kisame na tinatawag na dulain, pumapasok ang sikat ng araw at nagbibigay daan sa paglago ng mga halaman, kabilang ang mga puno at makakapal na gubat sa loob mismo ng cave. Sa ilalim din ito ay may dumadaloy na ilog at patuloy na humuhubog sa loob ng kuweba. Dahil sa kombinasyon ng liwanag, humidity at natatanging geology, nabubuo rin dito ang mga ulap sa loob ng kuweba, isang phenomenon na lalo pang nagpapatingkad sa kakaiba nitong anyo. Natuklasan lamang ito noong 1991 ng isang lokal na lalaki at kalaunan ay na-explore noong 2009.
Sa kasalukuyan, limitado lamang ang bilang ng mga bisitang pinapayagan bawat taon upang maprotektahan ang natural na kondisyon nito, kaya't nananatili ang Hang Sondong bilang isa sa pinakabihira at pinakamisteryosong natural wonder sa mundo. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?